Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Para malungkot ka, huwag mo sabihin lumalambot na ang puso mo kay Giselle. Pagkatapos ngang makapag-usap itong si Giselle at itong kanyang anak na si Justin, ay dito naman napansin ni Eric na ama ni Justin na malungkot daw itong si Justin at tinanong niya ito na lumalambot na ba daw ang puso nito sa kanyang ina na si Giselle. At ang sagot naman ni Justin dito, tumango naman ito bilang pagsang-ayon na tama nga ang sinabi dito ni Eric na tila naawa na nga itong si Justin sa kanyang ina dahil sa panunumbat nito na sinabi dito ni Justin kay Giselle. Samantala, kinalungkot naman ng husto dito ni Annalyn ang nangyaring pag-uusap dito ni Giselle at dito ng kanyang pinsan na si Justin dahil hindi niya inaasahan na iinsultuhin itong si Giselle ng kanyang sariling anak. At kahit kakampihan pa ni Annalyn, itong si Giselle ay tila nagbulag-bulagan na nga sa galit itong si Justin na parang kasalanan pa daw dito ni Justin ang lahat. Dahil sa nagawa nga ni Giselle na ipinaampon at ipinamigay ang kanyang sariling anak. Dapat daw siyang makonsensya at kung may choice nga daw itong si Justin, sana hindi niya pipiliin na maging magulang itong si Giselle. Subalit ngayon nga ay tila nakapag-isip-isip na nga itong si Justin na hindi dapat na sinasabihan niya ng ganon ang kanyang ina. At dahil magiging mabait siya nito dahil siya pa rin ang kanyang ina. Samantala, agad naman nalaman dito ni Zoe at Myra tungkol sa anak dito ni Giselle na buhay pa pala ito. At umaasa ang mga ito na hindi daw alam ng matanda na si Don Pepe na buhay itong kanyang anak na dito na apo na anak ni Giselle dahil sa kalangan nila na hindi na magigising itong si Tanda. At naninigurado itong si Moira na mapupunta daw dito kay Zoe ang lahat ng kayamanan dito nga ni Don Pepe. Subalit wala silang kaalam-alam na may pinaplano na nga itong si Giselle na ipamana muna dito sa kanyang anak na si Justin at itatalaga niya bilang bagong CEO o co-owner ng Apex Hospital dahil gusto makabawi ni Giselle sa kanyang anak na matagal ngang nawalay sa kanya, lalo pa ngayon na hindi pa nga nagkamalay itong si Don Pepe at hindi pa naman nakakabalik ang memorya dito ni RJ. Kaya walang imposible na itong ang anak ni Giselle dahil magaling din naman ito at matalino, kaya itong mamumuno ng ospital ng Apex. At kinatuwa naman ang ama dito ni Justin na si Eric dahil magkakaroon na nga sila ng kapangyarihan dito sa Apex Hospital. Samantala, tila unti-unti na ngang napapansin dito ni Lynette itong si Carlos Benetes at ito ngang si Zoe dahil tila hindi magandang tingnan na tumatawag daw itong si Zoe dito kay Carlos upang tanungin lamang tungkol sa isang pasyente. Dapat ay hindi daw kay Carlos tumatawag itong si Zoe, dapat daw sa kanyang ama na si RJ. Lalo pat, nagdududa rin itong si Aling Susan at Diyosa dito sa kinikilos ni Carlos dahil sa pakikipag-usap ni Zoe na pasikreto. Kaya naman, yan ang ating pagkatutukan kung ano nga ba ang sikreto na mabubunyag dito kay Carlos at kay Zoe dahil tila lumalala na nga ang hinala dito ni Lynette. Lalo na't nasa bahay na ulit itong si Lynette, nila Annalyn at Susan at kasama na dito itong si Carlos Benitez. Yan ang ating pagkaabangan bukas mga kapuso, dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, bye-bye!